Alam mo ba yung pakiramdam na ang pinakamahal mo sa buhay, hindi lang basta iniwan ka, pero ipinagpalit pa sa sarili mong kapatid? Akala ko noon, ang pagiging masaya ay makakamtan ko sa huling pagkakataon sa isang relasyon. Pero hindi ko alam, ang pinakamahalagang desisyon ko ay magsisimula sa pinakamaitim na bahagi ng buhay ko. Kung nag-iisa ka at nakikinig sa kwentong ito, tandaan mo, minsan ang pag-ibig na akala mo ay katapusan na, ay simula pa lang pala ng paghahanap sa sarili mo. Sa isang tahimik na umaga, nahanap ko ang sarili ko sa isang sitwasyon na hindi ko inasahan. Nasa gitna ako ng isang kaganapan na hindi ko kayang ipaliwanag at lalong hindi kayang tanggapin. Si Mark, ang ex ko, ang pinakamamahal ko noon. Ang mga araw na magkasama kami, mula sa simpleng coffee date hanggang sa pagpaplano ng pamilya, ay puno ng kaligayahan at pangarap. Sabi ko sa sarili ko, siya na ang forever ko. Pero isang hindi inaasahang pangyayari, ang pagtataksil niya ay nagbago ng lahat. Hindi siya nagtago, hindi siya nag-abalang magsinungaling. Isang simpleng text message na nakita ko sa cellphone niya, isang lihim na relasyon na ilang buwan na palang nagaganap, at ang aming halos 4 na taong pagmamahalan ay biglang natapos, parang binasag na salamin. Gumuho ang mundo ko. Naisip ko, hindi ba ako sapat? Saan ako nagkulang? Ang pag-alis niya ay parang pagkuha ng hininga ko. Ilang linggo akong nakakulong sa kwarto, kausap ang sarili ko, at ang pader. Minsan, iniisip ko kung mali ba akong mag-move on, kung tama bang kalimutan ang lahat ng pinagsasamahan. Pero hindi ko alam, habang nagluluksa ako, ang tadhana ay gumagawa na ng paraan para itulak ako sa isang bagong simula. Hindi ko alam, ang susunod kong hakbang ay hindi lang magpapabago ng buhay ko, kundi pati na rin ang relasyon ng dalawang magkapatid. Pagkatapos ng ilang buwan ng matinding pagluha at paghahanap sa sarili, bumangon ako. Sa mga panahong iyon, nagkataon na si Adrian, ang nakababatang kapatid ni Mark, ang madalas kong nakakausap. Nagkasalubong kami sa isang event ng aming mutual friends. Sa totoo lang, noon, si Adrian ay yung tahimik na anino ni Mark. Pero ngayon, nag-iisa na siya at ako rin. Minsan lang kami magkasama, pero may kakaibang koneksyon kaming nararamdaman. Nagumpisa sa simpleng pag-comfort, nauwi sa gabi-gabing tawagan. Naging magkaibigan kami sa loob ng ilang linggo hanggang sa napansin ko na iba na ang pakiramdam ko sa kanya. Sa tuwing nakangiti siya, parang unti-unting gumagaling ang mga sugat ko. Hindi ko na siya tinitingnan bilang kapatid ni Mark, kundi bilang isang lalaki na may sariling halaga. Tahimik, masinop, at higit sa lahat, hindi niya ako hinusgahan sa nangyari sa nakaraan. Si Adrian ay iba. Hindi siya katulad ni Mark. Hindi siya malikot at hindi ako binigo. Pero sa bawat ngiti ni Adrian, ramdam ko na ang pagkakaroon ng isang bagong simula. Ngunit, kasabay nito, may isang malaking tanong sa aking puso. Paano kung masaktan ko lang siya, tulad ng ginawa ko kay Mark? At paano ko haharapin si Mark kung malaman niya ang tungkol sa amin? Ang takot na makasakit at masaktan ay nagpapabigat sa bawat hakbang ko palapit kay Adrian. Habang patuloy akong lumalapit kay Adrian, hindi ko maiwasang makita ang mga alaala kay Mark, ang mga masasayang araw, ang mga pangarap, ang lahat ng sana. Pero habang lumilipas ang mga araw, nagsimulang pumasok sa isipan ko ang tanong, si Adrian ba ang tapat na nagmamahal o ginagamit ko lang siya para makalimutan si Mark? Ang konsensya ko ay parang isang matinis na tunog sa gabi. Napansin ko habang dumadaan ang mga araw, hindi ko kayang iwaksi si Mark sa puso ko. Ang lahat ng mga galak at sakit na naranasan ko sa kanya ay nagsimula muling magbabalik. Self-sabotage ba ito? O sadyang napakalaki lang ng naging bahagi ni Mark sa buhay ko?
Dumating ang gabi ng aming unang halik ni Adrian. Nag-dinner kami sa isang tahimik na lugar. Ang atmosfera ay puno ng pag-aalinlangan, pero ang mata niya ay puno ng pagmamahal. Ramdam ko ang init ng kanyang katawan, ang init ng isang pag-ibig na hindi ko inaasahan. Ang halik na iyon ay hindi lang pagsisimula ng isang relasyon, kunding isang selyo sa desisyon kong magpatuloy. Pero paano na si Mark? Pagkatapos ng halik, may bumulong sa isip ko, minahal mo si Mark. Pero tama ba na gamitin mo si Adrian para takasan ng sakit na yon? Ang pagmamahal kay Adrian ay tunay, pero ang ghost ni Mark ay patuloy na nagpapahirap sa akin. Hindi ko na kaya pang magpatuloy ng ganito. Nandyan si Adrian, ngunit si Mark ang nagbigay sa akin ng pinakamalaking sakit sa buhay ko. Ang mga tanong sa aking isipan ay nagpapahirap sa akin. Kaya ko bang ibigay kay Adrian ang buo kong puso kung may bahagi pa rin ito na nakakakulong sa nakaraan? Habang patuloy ang relasyon namin ni Adrian, naging mas seryoso kami. Pero hindi ko maiwasang magtampo. Minsan, iniisip ko kung naging tama ba akong magpatuloy, lalo na't alam kong may bahagi pa rin sa akin na hindi nakakawala sa nakaraan. Si Mark, ang dating buhay ko, at si Adrian, ang nagbigay lang bagong liwanag. Ngunit si Mark, hindi siya basta-basta nakakalimutan. Isang gabi, habang naghahanda akong matulog, tinawagan ako ni Mark. Biglaan. Ang init ng boses niya, puno ng sakit at galit. Nagulat ako. Hindi ko inasahang maririnig ko pa siyang ganito. Sabi niya, "Bakit ang kapatid ko pa? Wala na bang ibang lalaki?" Nalaman ko na siya pala'y may nararamdaman pa rin. Pero higit pa doon, nasasaktan siya dahil ang kapalit niya ay sarili niyang kapatid. Ang pinakamahirap na bahagi, ang pakiramdam ko na hindi ko kayang magpatawad sa ginawa niya. At hindi ko rin kayang magmahal ng ibang tao ng tapat dahil sa bigat ng sitwasyon. Pero paano ko ito sasabihin kay Adrian na halos isinakripisyo ang relasyon niya sa kapatid para sa akin? Ang pinakamalaking tanong ko ngayon, ang pagmamahal ko ba kay Adrian ay sapat na upang panindigan? O babalik ako kay Mark at sirain ang lahat? Hindi ko na alam ang tama at mali. Ang gusto ko lang ay matapos na ang sakit at kalituhan na ito. Si Adrian ay nagsimula ng magtanong kung bakit may mga gabi na malungkot ako. Ang dating galak na nakikita ko sa kanyang mata ay naging pasakit. Nakikita ko ang pag-aalala niya sa akin, pero hindi ko kayang maging tapat sa kanya tungkol sa patuloy na epekto ni Mark sa buhay ko. Minsan, naisip ko kung tama ba akong magtago ng mga emosyon. Ang totoo, mas natatakot akong malaman niya na hindi pa ako handang maging buo para sa kanya. Hanggang sa isang araw, nakita ko sila, si Mark at si Adrian magkausap sa labas ng bahay ko. Narinig ko ang boses ni Mark na tumataas. Tila nagtatalo sila. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanilang pag-uusap, pero may naramdaman akong matinding takot at hiya. Ang parehong lalaking mahal ko, magkaharap at ako ang dahilan ng kanilang distansya. Ang relasyong ng magkapatid ay nasirat dahil sa akin. Doon ko lang natutunan ang tunay na kahulugan ng mga sakit na dulot ng pagtataksil at pagmamahal. Ang mga alaala ni Mark ay bumangon muli, pero ang sakit na dulot ko kay Adrian, ang mas matindi. Naramdaman ko na napaka-selfish ko. Napagtanto ko na ang pagmamahal ko kay Adrian ay magiging lason sa relasyon nilang magkapatid. Ang taong hindi ko dapat pabayaan, si Adrian, ay nawala na sa aking harapan. Hindi niya ako nilapitan. Tumalikod lang siya at umalis at iniwan akong nakatayo sa gitna ng aking pagkakamali. Nawasak ang pamilya nila. At ako ang may kasalanan. Isang linggo ang lumipas. Walang tawag, walang text. Ang katahimikan ay nakakabingi. Pagkatapos ng ilang araw, nagbalik si Adrian at nahanap ko siyang nakaupo sa isang sulok ng aming dating tambayan, may lungkot sa kanyang mata. Hindi siya galit, malungkot lang. Sinabi niya sa akin ng bubong detalye ng pag-uusap nila ni Mark. Nasaktan si Mark, hindi dahil mahal pa niya ako,
kundi dahil pakiramdam niya ay inagaw ko ang kapatid niya at pinaglalaroan ang damdamin ni Adrian. At mas nasaktan si Adrian dahil nakita niyang hindi pa ako buo, na may hold pa rin si Mark sa akin. Sa kanyang mga mata nakita ko ang pagod. Sinabi niya na iniwasan siya ni Mark at hindi siya kayang magpatuloy ng ganito habang ako ay hati. Pinili ni Adrian na maglakad palayo at ang tanging naiwan sa akin ay ang bigat ng aking puso. Hindi niya ako sinisi. Hindi mo ako kailangang gamitin para mag-move on, ang huling sinabi niya. Si Mark na kahit galit ay pilit binabalikan ako, kahit sa text man lang. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakit, natutunan ko na ang pagmamahal ay hindi laging nagtatagumpay. Kailangan kong magpasya, at sa huli, pinili ko na maglakbay mag-isa. Sa kabila ng lahat ng sakit, natutunan kong hindi dapat ikulong ang sarili sa nakaraan. At hindi dapat isakripisyo ang kaligayahan ng iba para sa pansariling kaginhawaan. Ang pagpili sa sarili ay hindi selfishness. Ito ay self-preservation. 3 buwan ang lumipas at unti-unti, natutunan ko na ang mahalin ang aking sarili muli. Nag-focus ako sa career ko, sa mga kaibigan ko, at sa mga bagay na nagpapasaya sa akin. Nahanap ko ang kapayapaan na matagal ko nang hinahanap. Hindi na umiikot ang mundo ko sa pag-ibig. Wala na si Mark at si Adrian sa buhay ko, pero natutunan ko na sa kabila ng pagmamahal at sakit, ang pinakamahalaga ay ang pag-alaga sa aking sariling kaligayahan. Wala na ang urgency na magkaroon ng boyfriend. Wala na ang takot na baka ako'y nag-iisa. Ang buhay ay patuloy na umaandar at masaya ko na kasama ko ang sarili ko sa paglalakbay na ito. Kung na-inspire kayo at naramdaman ang bawat emosyon sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa Pinoy Dream Stories para sa mas marami pang nakakaantig at nakaka-relate na kwento at i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. I-comment din sa ibaba ang inyong mga saloobin. Anong aral ang tumatak sa inyo? Naranasan nyo na rin ba ang isang twist sa inyong buhay na nagpabago sa lahat? Gusto naming marinig. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento. Maraming salamat sa pakikinig.